Magandang umaga, Ryan. Kamusta na ba yung sitwasyon nyo dyan sa lugar ninyo? Tsaka hanggang ngayon ba hindi pa rin nakakapasok ang mga trucks na may dalang petroleum products? Yes, Beverly, magandang umaga. Sa pinakahuling datos na nakuha natin mula dito sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMC Camarines Sur at sa Philippine National Police, kagabi ay pinayagan na yung two-way na pagpasok at paglabas ng mga sasakyan mula sa labas ng Bicol Region hanggang papasok naman ng Bicol Region ay pinapayagan na, at inaasahan natin na ngayong araw, Beverly, ay kasama na yung mga petroleum products sa makakapasok dito sa Camarines Sur. Nagsasara na kasi ang ilang mga gasoline station dito sa Camarines Sur dahil ubos na ang kanilang ibinebentang mga diesel at unleaded gas. Ang dahilan, hirap ang mga supplier na makadaan sa Milaor San Fernando Road papasok ng Naga City dahil lubog pa rin sa tubig baha ang kalsada. Bukod pa rito ang congestion ng mga sasakyan na nakapagpapabagal sa daloy ng trapiko. At kung hindi agad makakapasok ang petroleum product sa lalawigan, pangamba ng ilan, posibleng magkaroon ng krisis dahil sa kakulangan ng supply ng gasolina. Bigyan ako sa bandang Kararayan, mayo ko na ako yan mayo ko na nagbuha na bukas na, sarado na Along Magsaysay, ganun din, ayaw man. Karoon mo na ng krisis sa kuhan, bukod sa nalubog na yung motor, mamang gasolina, Ganito rin ang naging sitwasyon sa lalawigan ng Catanduanes, naantala din ang pagpasok ng mga produkto ng langis. Sa ngayon po, run out na po tayo at wala na po tayong stock ng gasolina. Kung sa diesel meron tayo, pero yung gasolina talagang wala na at sa tingin ko more than 3 days pa bago dumating ang ating deliveries. Gayunman, wala pa rin pagbabago sa presyo ng mga langis. Nananatili pa rin sa 51 pesos hanggang 52.95 ang diesel, 56 pesos hanggang 57.45 naman ang regular, 57 pesos hanggang 58.45 ang premium at 77 pesos hanggang 77.95 naman ang kerosene. Samantala, dumoble naman ang itinaas ng presyo ng ilang gulay sa pamilihang bayan ng Virac. Mula sa dating presyo ng carrots na 140 kada kilo, ngayon ay nasa 300 to 350 pesos na kada kilo. Ang sili naman nasa 200 pesos kada kilo, umabot na rin sa 400 pesos per kilo. 300 pesos per kilo ang presyo ng repolyo na dati ay nasa 80 to 120 pesos lamang. Umabot na rin sa 300 pesos per kilo ang presyo ng kamatis, pechay, bagyo at luya. Paliwanag ng mga nagtitinda, limitado na kasi ang supply ng mga gulay. Bukod pa rito ay mataas na rin ang presyong ibinibigay sa kanila ng mga supplier na umaangkat pa rin galing Baguio City matapos ang Bagyong Christine. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Beverly. Okay, salamat Ryan Salatandol mula sa Pili, Camarines Sur.